Hindi na po nakatiis si Senate President Chis Escudero. Nagsalita na rin. Kinundi na niya yung napakatindi, nakakagimbal na mga pronouncement ni Vice President Inday Sara. Maging yung isang pari mga kababayan ng Novaliches, hindi na po makatiis. Nagsalita na rin po at pinagsabihan si Inday Sara sa kanyang masasama na binitawang salita sa dating Pangulong Marcos Sr. sa bangkay na gusto niya pong hukayin at itapon sa West Philippine Sea. So ngayon, bakit nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan? Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Ganon ang pag-uugali ng mga Duterte, lalo na po si Inday. Yun ang natutunan niya sa kanyang tatay. Mahilig magbigay ng hindi sa kanila. Remember yung cash reward po sa war on drugs? Pati yung nasa DepEd si Inday, mga kababayan, ganon yung kanyang ginagawa. Remember yung ibinulgar po na envelopes na may laman na 50,000? Yung kay Yusek Mercado po. Nadagdagan pa po, more DepEd executives report cash envelopes from Sara. Nakasanayan nila yung ganong kalakaran para may loyalty sa kanila yung mga tao. Akala nila, mga kababayan, mapapaamo nila yung mga nakapaligid sa kanilang tao. Ngayon po, naglaglaga na po, mga kababayan, sa congressional investigation. So, balikan natin yung ating kwento, mga kababayan. So ito yung sabi ni Senator Chis Escudero, Senate President. So sabi po niya, threatening to exhume the remains of President Marcos' father, Ferdinand Marcos Sr., and toss them into the sea was unbecoming of Vice President Sara Duterte. Escudero said, reminding her to be prudent when speaking in public. Gusto niya, mga kababayan, na tularan yung kanyang tatay. Mali na nga po yung ginawa ng kanyang tatay. Kaya sabi ko nga po, mga kababayan, I think kailangan ni Inday na bumalik sa school or iparehab, mga kababayan, itong si Inday. Kasi something is wrong with her mental condition, mga kababayan. Siguro po, paturuan siya sa isang religious school. Siguro sa mga Katoliko kasi siya. Yung mga eskwelahan pong pinapatakbo ng mga madre para maturuan po ng tamang values, Christian values, mga kababayan, si Inday. Kasi yung pumapasok sa isip niya po, para nang yung mga Hamas, yung kalaban ng Israel, kahindik-hindik, may criminal tendency po siya. Sa totoo lang po, ini-imagine mo na pugutan ng ulo yung ating Pangulo dahil lang sa relo na hindi ibinigay ng ating Pangulo sa tinatawag niyang bata. Ang akala ko, batang paslit na wala pa sa tamang pag-iisip. Kadete pala, mga kababayan. Nakita ninyo? Nasanay kasi sila sa pagbibigay. Kaya tingnan ninyo ang naging pag-ugali ng mga officials ng previous administration. Pinauso nila yung reward system. Ito na nga po yung iniimbestiga ng Kongreso. Sa Quadcom, yung reward system, mga kababayan, na binulgar po ni Colonel Royina Garma. At saka ito pong sa DepEd na nagbibigay ng envelope. Mamaya po, ibigay ko po sa inyo, i-replay ko sa inyo yung congressional investigation sa confidential funds ni Inday. So mali yung values na natutunan ni Inday sa kanyang tatay, sa kanyang mga magulang. Kailangang i-rehab si Inday. Kaya sabi ng ating Senate President, the words that Duterte used in attacking the President were against Filipino values in that they were not befitting of someone occupying the country's second highest elective office. Hindi niya tama. Sa isang posisyon, ibig sabihin niya, sa madaling sabi, tama yung sinabi ni Trillanes. Parehas na rin ang sinasabi ni Chis Escudero, unfit to hold any public office, Inday. Yan po. Against Filipino values in that they were not befitting of someone occupying
the country's second highest elective office. Kung hindi siya befitting sa isang umuokupa ng pangalawa sa pinakamataas na public office, ito mga manifestation ito na pag may nag-file mga kababayan ng impeachment, ditang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ang ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, Aleco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan po mga bagong clients namin. Napakaganda at colorful at napakalinis ng aming gym po. Pati mga foreigners po pumupunta sa amin, mga British tourist po sila dito sa Legazpi. Na-set up na rin po yung aming mga brand new gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas na mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengsa Red Mix Fruit Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayosan niya, Mr. Maravilla. And I think this is an impeachable offense. Pag-aralan na ninyo, yung mga nakakalkal po sa Congress, sa confidential funds po, that is corruption, impeachable offense. Yung mental condition naman po ni Inday, that is also an impeachable offense or disqualification sa isang umuukupa ng public office, presidente, vice-presidente. So pag-aralan na po ninyo yung mga sinasabi po ni Inday na gusto siya, kaya siya pinapaimbestiga, gusto siya na i-impeach, baka po maging self-fulfilling prophecy, mga kababayan niya. Sinasabi na niya, baka napifeel na niya kasi alam niya yung kanyang ginawa sa DepEd at saka ngayon sa Office of the Vice President, mga kababayan. Sabi ni Chis Escudero, pero anya nire-respeto natin yung karapatan niya, her right to express her disgust and voice her criticism against the Marcos administration. Pero sabi niya, for me anya, those kinds of remarks are unbecoming, especially from the country's second highest leader, sabi po ni Escudero sa interview ng DWIZ. Marami anyang hindi nagustuhan. Many did not like it, including her use of words that are inappropriate when said on television or in front of children. I hope she will be more circumspect and more careful with the words she uses. Ayan po natutunan niya sa kanyang tatay. Paggamit ng mga pananalita na kak-gimbal-gimbal. Gusto niya na maging tough talking vice president tulad ng kanyang tatay na pasama po.
Talagang sobra, mga kababayan. So sabi po ni Escudero, while it was natural anya for anyone to express displeasure, it should not justify the use of foul language. These are not the words that government officials anya should use. And you should not make light of these things or just dismiss them as jokes. For me, these are serious matters that affect people's lives. You should not treat it as a joke, much less say it in public. Baliw lang po ang magsasabi ng ganon. Pugutan mo at may pa-action-action ka pa. Mga kababayan, ini-imagine ko anya na putulin ko, tanggalin ko yung ulo ng Pangulo. Manifestation po yon ng isang tao na may mental problem po. Sa totoo lang, pa-check up ninyo po si Inday. Lalo't sinabi niya na nung pumunta siya doon sa kasama ng Pangulo sa graduation ng PMA, nakainom siya ng gamot. Anong gamot yon? Imagine, sinabi pa niya na pinapakulam siya ng Pangulo. Naniwala ka sa ganon? May tama lang po sa maniniwala sa ganyan. May sanib lang po, mga kababayan, ang magsasabi ng ganyan. Baka kailangan ng pari na yung expert sa exorcism. Baka sinapian na po ng masamang espiritu si Inday. Tulad ng mga Hamas. Ang mga Hamas po, talagang sapi yon. They are monsters, mga kababayan. Kaya nga iniintay natin kung ano yung reaksyon ni Super Ate ni Amy Marcos. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos ay we are not expecting na magre-react po. I think i-ignore na lang ng ating Pangulo. Hindi yung papatulan. Yung Palasyo Malacanang po, walang pinalabas na statement. Napakatindi po yung mga binitawang pananalita ni Inday. Not befitting, sabi ni Escudero, na binibigkas ng isang public official, lalo ng isang vice presidente. Sabi po ni Congresswoman Zamora, this is very un-Filipino. Congresswoman Zamora slams BP Duterte's threat to dig up Marcos senior remains. Ako tingin ko itong tama na to ni Inday sa itong sugat na to, piklat na to, self-inflicted po. So may tendency si Inday, mga kababayan, tingin ko lang po, maniwala kayo yung sinabi niya sa video na may nagpagurgur sa kanya? Dito niya. May gustoan niya magurgur sa amin. Tinanong, sino niya? Sila niya. So, it is an hallucination, mga kababayan o Pinday. Kung may magurgur sa kanya, may pumasok sa kanyang kwarto o kung saan nag-atake sa kanya, may narinig kayong balita po of attacks against the Vice President. Mabuhay pa kaya po sa dami ng kanyang bodyguards? Nasabi nga po, mas marami pa kaysa sa Pangulo, pero nagreklamo pa si Inday. Siguro, sniper, hindi ganyan na laslasin yung liig niya. Di ba? Walang assassin po na nasa tamang pag-iisip na close attack sa pamamagitan ng knife, gurgurin yung liig ni Inday, mabuhay pa yun, makalabas pa yun sa kwarto or sa bahay nila. Sabi ni Inday, kuhanan niya, silang lahat, may problema po. I think kailangang agapan po si Inday, mga kababayan. Ma-counsel po, professional help ang kailangan po ni Inday. Sinabi ko na po siya, and I am serious. Para hindi po mapahamak siya mismo. Kasi pag ginayaan ninyo, baka makapanakit si Inday because of the pressure sa kanya ng congressional investigation. Agapan ninyo si Inday. Kung mahal ninyo si Inday, agapan ninyo. Kakaiba na po ang kanyang pinapakita. Kaya sabi po ni House Assistant Majority Leader in Taguig City 2nd District Representative Pami Zamora, using and disrespecting the dead runs counter to our culture. For us Filipinos, that is a no-no, sabi po ni Zamora. Yun din yung sinabi natin, baka napanood niya yung video natin, mga kababayan. Ang kawalang-galang sa patay ay hindi makatao at lalong hindi maka-Filipino. Hindi natin ginagawa yan sa sino mang patay, kamag-anak o hindi. Desecration po. Desecration of the dead ang ginawa ni Inday, mga kababayan. Kahit nga po si Adyong, isang Muslim,
Kinundi na po. Napakatindi po ng mga binitawang pananalita ni Inday. Nakakatakot. Sabi niya, in fact, we love our departed. We visit them in the resting places wherever we can. Sabi po ni Zamora. Ironically, Senator Marcos considers Vice President Duterte as her friend. She would defend her every now and then from her critics. Wala na, hindi na po. Tahimik na po si Amy Marcos. Tinicheck ko yung kanyang page po. Busy sa ayuda kung saan pumupunta po. Busy sa pangampanya. Pilit mga kababayan niya pinagtatakpan siguro or ini-ignore lang. Senator Amy, pag hindi po kayo nag-react, talagang matatalo kayo sa eleksyon. Isusumpa kayo ng mga supporters ninyo, mga Marcos loyalists. Yang mga Marcos loyalists nagugusto sa inyo na mga anak dahil sa inyong tatay na dinisrespect ngayon. Kaya hindi na pwede yung pamamangka mo sa dalawang ilog. Sa totoo lang, with that statement ni Inday, she is declaring all-out war sa inyo pong pamilya. It is like Hamas in Israel. Yan ang katotohanan by analogy po. Ang tingin po sa inyo ng mga Duterte, manggagamit daw kayo, hindi pa kayo nagigising. Gumising na po kayo, Amy Marcos. Ngayon, tingnan ninyo itong sabi ng isang pari. Tinagsabihan si Inday, you have to address anya tension with respect and dignity. Wala siyang ganon. Madaling sabi, napakawalang modo. Sabihin mo yon na gusto mong tanggalin yung ulo ng presidente. You are promoting violence. Iisipin ng mga nakarinig na bata na tama ang ganon. Butit, kaya sabi ng isang congressman, ang pinakamagandaan niyang ginawa ni Inday sa gobyerno, yung nag-resign siya sa pagiging DepEd Secretary. Lalo siguro kung si Inday magdesisyon na lang, advice na lang po ninyo. Mag-resign na lang po siya as Vice Presidente. I think pag ginawa niya yan na mag-resign siya, baka hindi na po ipagpatuloy ng Congress yung congressional investigation. Pabayaan na lang, patawarin na lang siya. Yan pag nag-resign siya. Pag hindi po, baka matuluyan siya na makulong, mga kababayan. If not na mawala sa sarili because of the pressure sa kanya. Yun ang itsura ni Inday. Worse, pati yung kanyang kapatid, si Baste, ganun din. Nag-react din si sa sinabi ni Baste. Nag-react din po si Escudero. Sabi kasi ni Baste, pag sila daw nakabalik mga kababayan sa poder sa 2028, hihilingin niya na maging Defense Secretary. At itutulad niya sa Marawi yung Ilocos Norte. Ganon katindi. Sabi ni Escudero, according to Escudero, government officials regardless of their positions should respect their offices and avoid public statements that could damage the institutions they represent. He added that, like many, he was surprised and did not expect her comments. Escudero reminded officials, including Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte, that remarks like his claim to crush Ilocos Norte like Marawi when he becomes Defense Secretary are not appropriate and should not be treated as jokes or merely humorous anecdotes. Escudero stated that these are serious matters affecting people's lives and should not be taken lightly, especially in public discourse. Pari-parehas po sila, mga kababayan. Kaya sabi ko, pakiusap ko sa 31 million Marcos supporters po, may mga pages po kayo. Tumulong kayo sa pag-educate sa mga butante. I-viral po ninyo ang lahat ng mga videos natin. Click subscribe and share po. Yun ang pwede ninyong maitulong po. Kung may pagpapahalaga kayo sa ating bansa, na alam ko naman ganun po kayo. At may pagmamahal kayong lubusan sa ating Pangulong Marcos at Marcos Sr. Dinidisrespect na po, kaya i-viral ninyo ito para ma-educate natin yung lahat ng mga Pilipinong makaiwas sa ganitong uri ng mga leaders. Yun lang naman ang pwede ninyong maitulong sa aming mga vloggers. Mahirap ba yun po na gawin? Share lang po ninyo. Share ninyo.
para marami tayong maabot na mga Pilipino. Kasi yung mga supporters po nila, baka maka-influence pa po yung mga vloggers nila. Marami pa rin pong nauuto. May mga dating Marcos supporters na mga nanonood sa akin na nalason ng mga bumaliktad, lalo na po yung vlogger po sa Amerika. Marami akong mga supporters po na laso noon, hindi na nanonood sa atin, naniniwala na sa kasinungalingan noon. Hindi, wala man akong magawa po. Ayaw ko man makiusap sa kanila na bumalik sa akin. Di ba? Paano na-influensya po? You see, yun ang nakakalungkot. Yung iba po nga, mga clients ko pa dati sa Firmax, hindi na po nagme-message sa akin. Galit na sa akin po. I just pray to them, for them pala. I just pray for them na sana malinawan yung kanila pong kaisipan. Kaya yung ating mga Marcos supporters na natitira, 31 million kayo. Kukunti lang naman po yung na-influensya nila. Magtulong-tulong po tayo. Share ninyong share. Lahat ng mga vloggers ng Marcos administration, i-viral po niyo. Hindi man kailangan ako lang. Isipin ninyo para ako sumikat. Wala pong ganun tayong intensyon. So far, okay na po ako. I am comfortable sa aking buhay, sa aking kalagayan. Ang concern ko po, ang future ng ating bansa, ang future ng ating mga anak. Imagine magkaroon tayo ng leader na ang ugali po parang Hamas. Talagang kahindik-hindik, mga kababayan. May criminal tendency. Gustong pugutan po yung ating Pangulo. Ini-imagine ko, tanggalin ko yung ulo ng ating Pangulo dahil lang sa relo. You see, napakababaw. Kaya napariat na po si Chis Escudero. Balikan natin itong pari. According to Novaliches, Diocese of Novaliches, Father Joel Sabala or Sabalya, the Catholic Church teaches the importance of showing respect to the sanctity of life. It is important to approach statements that involve desecration of human remains with reverence, pagrespeto, especially in the context of Catholic teaching on the dignity of the deceased in the sanctity of life. Sabi po ni Father Sabalya. It is essential to remember that even individuals with whom we may have disagreements or conflicts deserve to be treated with dignity and respect both in life and in death. Kaya sabi ko po sa inyo, yung mga nagmamahal kay Inday, kumbinsin ninyo si Inday kung talagang totoong mahal ninyo. Iparehab ninyo si Inday. Ibalik ninyo sa eskwelahan, siguro sa isang Catholic school or Christian school run by nuns or Christian pastors na matino, hindi yung tulad ni Pacquiao. Doon siguro yun na natuto. Si Pacquiao din, sabi, kinukulam daw din siya. Kinukulam daw. Nag-import pa ng mangkukulam si President Marcos at si galing India niya. Naalala ninyo yon? Si Lisa Marcos, para daw ipakulam siya. Malamang yun ang naka-influensya kay Inday po. You see, it is a cult belief, mga kababayan. Very dangerous siya. Kasi pag kulto po, ang tingin niya, ang kanyang paniwala, totoo, tama. Kaya itong sinabi ni Inday na ang tingin niya tama yon, na gusto niyang i-please yung bata na sinasabi niya, kadete pala, matanda na, ini-imagine niyang tanggalin na yung ulo ng ating Pangulo, pati yung katabi niya si Gibo Teodoro. So makakagawa siya ng karumal-dumal na krimen dahil lang sa napakababaw na rason. Ano yon? So ito yung mga balita ngayon. More DepEd executives report cash envelopes from Sara. So naging talagang SOP, standard operating procedure sa kanila, yung magbigay reward system para para hindi, mga kababayan, hindi sila ilaglag pa rin po kasi alam nila hindi tama. At isa pa,
naipit na po sa congressional investigation. Yan sabi rito, 2 Department of Education officials told lawmakers that they had received tens of thousands of pesos in cash from Vice President Sara Duterte last year when she was still the Education Secretary, appearing to corroborate a previous testimony from another DepEd official that handing out money was a common practice in DepEd on her watch. Kaya na-depress si Inday kasi nilaglag na siya ng kanyang mga officials. Toliro yung kanyang isipan, mga kababayan. Pwede man niya itong itama, mga kababayan, kung gugustuhin niya. Kaya lang masyadong ma-pride, egoistic. Isabi ko sa inyo, sabi sa Bible, pride comes before distraction. Kung ang ginagawa ni Inday, self-destruction po. Hindi man siya tatantanan ng mga congressmen. Yan ang sabi mismo ni Pastor Benny Abante, isang Christian pastor, Baptist pastor, Congressman Benny Abante, to baruan niya the statement of Mike Enriquez. Hindi namin kayo tatantanan. You see? Hindi mo yan matakot. Napakatapang nun ni Benny Abante, being a Christian pastor. Ang kinatatakutan lang niya, mga kababayan, yung ating Panginoong Jesucristo. Yan po ang isang Christian pastor. So ito po, i-replay ko sa inyo yung congressional inquiry ng Committee on Public a Good Government and Public Accountability. Yung pagtatanong po ni Congressman Valeriano. Siya yung nag-privilege speech po para sa investigasyon ng maling paggamit ng confidential funds ni Inday sa DepEd at sa Office of the Vice President. Ito po, pakinggan natin, mga kababayan. Ang tanong ko po kung pwede kay Attorney Resty Oseas. Tama po ba, Oseas? Yes, sir. Good afternoon po. Oseas, you're recognized. Mr. Chair. Thank you po. This is in regards to Yusek Gloria Mercado. Yan, yung unang nagsabi. Sa statement niya last hearing. According to her, nag-lunch kayo sometimes in October 2023 sa Linden Suites. Do you confirm that? Good afternoon again, Mr. Chair. Yes, sir. I confirm that. There was an activity. I think it was a training on procurement. And I'm just not quite sure about the date, but there was such an activity. October. October, sir. October, yes. 4 yata kayo. The 2 is in DepEd consultant, tama po? Initially, sir, we were not just 4. We were a group, including our staff. And then, but we were in one long table. And yes, with 2 others, me, Yusek Law, and some other staff, sir. And during that meeting, according to Yusek Gloria Mercado, nung last hearing po, nilapitan daw siya ni Asik Munsayak at nagsabing mag-usap-usap na lang kayo tungkol sa bidding para sa DepEd Computerization Program for 2022. According to her, that statement was made to her in your presence. Totoo po ba to? I recall in that meeting that then ASEC Reynolds Please Munsaya. answer. Yes, sorry. Please be responsive to the question. Yes, sir. So, totoo po. Sa pagkakaalala niyo po, ano ang sinabi talaga, yung talagang salita ni Asik Musaya? Ano po ang naintindihan niyo ron? ASEC, we were discussing, I think it was about the utilization of the funds for the procurement, sir. And it was a discussion like there was something like there is a need to be able to utilize the funds immediately. And there was some kind of a remark that, something like maybe pwede naman na lang pag-usapan ng kung paano maayos, basta importante ma-utilize yung fund because the fund for the procurement was about to lapse in December of 2023. I understand this fund was 2022, sir. By the way, sir, just for purposes of background, I was quite new in the department. I just joined the department sometime in January of this year. So, bago lang po kayo lang. Yes, sir. At that time,
you were already familiar with Mr. Monsayak. Kilala niyo na po siya as Assistant Secretary? If I recall it right, I was former HR